Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Mga kabayan, samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng palasyo mga kabayan na kinundi na po nila yung pahayag daw po ng Vice President na ang administrasyon po ni BBM ay unstable po. Unstable. Totoo naman po talaga. Unstable po ang administrasyon. Meron po ba? Ano po ba nahita natin sa administrasyon pong ito mga kabayan? Wala po tayong nahita rito. Hindi po ba? May nahita po ba tayo ng 3 taon? Maliban po na mga tuklasan natin na ang pera po natin ay napupunta lang sa kanila? Hindi kaya? Pakinggan po natin ang palasyo kung paano nila kinundi na ang sinasabi po ng Vice President, mga kababayan. Malingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyang-yang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. So, hindi pwedeng sabihin na wala nagagawa ang ating Pangulo. Siya mismo, tandaan natin, ang nagpasimula ng pag-iimbestiga nito. So, kung ito man, ang bansa natin, ay hindi magiging matatag, hindi pwedeng mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. Sa pananaw siguro niya yan, opinyon niya yan, pero hindi tayo umaayon sa kanyang opinyon. Ang opinyon ng ang nais lamang ay manira ng gobyerno at siraan ng ating Pangulo. Wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Meron po ba tayong nakikita magandang salita po sa USEC? Yun po ang tanong natin. Yan. Yan, yung sinabi po ng Vice President, mga bayan, ay pinasinungalingan po na unstable po, lalong-lalo po sa paggawa po ng tungkulin ng palasyo. Totoo naman po eh. At yung sinasabi po at pinagmamalaki na naman po ng palasyo sa pangunguna po ng kanilang garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President, na siya daw po ang nag-umpisa at tumutok para po dito sa mga maanumalya at korupsyon sa ating gobyerno. Dahil hindi naman daw po ito nagawa nung dating administrasyon, natutukan daw po ang korupsyon. Ang tanong po natin, meron po ba ganyang issue sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte na talamak ang korupsyon? Takot nga silang mangurap dahil babanatan sila ni Digong. Takot nga silang magnakaw. Kahit nga yung mismo mga Diskaya, tinanong, bakit hindi nyo nagawa yan kay Digong? Ano sabi ng mga Diskaya? Kasi walang nangihingi sa kanila ng porsyento, lalong-lalo yung sobrang laki. Walang nangihinging mga politiko dahil takot sila kay Digong. Hindi po ba ngayon? Ano po nangyari ngayon? Mukhang una po yatang namumorsyento. Una po yatang namumorsyento, mga kabayan, ang pamahalaan. Hindi po ba, Claire Castro? Ibalik tanaw nga po natin yung sinasabi. Ang Vice President po kasi ang kaunahan mga tambay. Ang Vice President ang kauna-unahan pong nagpasabog po ng korupsyon. Noong 2023 pa po, pinasabog na po ng ating Vice President ang maanumalya pong ginagawa nitong pamahalaan po ni BBM. Hindi po ba? Dahil lalong-lalo po, kontrolado daw po ng 2 tao lamang yung pera ng bayan. Hindi mo ba alam yan, Claire? Hindi kami tanga. Kauna-unahang nagpasabog niyan ay ang Vice President na malawak ang korupsyon sa bansa. Hindi lang ito tinututukan at hindi pinansin ng Pangulo dahil kasama yata siya sa nagkakapera, sa maanumalyang korupsyon. Hindi po ba? At pinatunayan ito ni Diskaya kung sino ang kumikita at kumukolekta ng malalaking porsyento. Magmula raw po saan? Sa nagpapatakbo ng bansa at sa pinakamataas na politiko. Sino po ba yon? Ibalik tanaw natin ulit itong Diskaya. Napakalinis ng pamahalaan. Unstable. At talagang
talagang nilalabanan po nila ang korupsyon. Ayon po yan kay Claire Castro, mga tambay. At maayos na maayos ang takbo ng bansa. Tama, maayos na maayos ang naging delivery. Yung delivery po ng pera ay naging maayos na maayos po dahil dahil po natanggap po nila ang deliver na napakarami pong pera at sa pangunguna po ni Master Sergeant Orly Gutesa, mga tambay, ang mga perang ito. Kaya ito pong paliwanag at talagang batikos po at talagang pilit pong itinatama, mga kabayan, ang nangyayari sa ating bansa. Pero mismo, itong mga tao na nakikinabang din sa ating bansa at kumikita ng malaki ay kumakanta kung paano po ang ginagawa nila sa ating bansa, lalong-lalo po sa kaperahan po ng Pilipino at pati ang mga inutang nila. Tapos sasabihin nyo, stable? Is hindi unstable? Bagsak na nga ekonomiya, stable pa rin sa inyo? Unbelievable! Ito po, umpisahan po natin. Setup lang po natin yung kumukuha po ng proyekto po sa binagoongang Pilipinas. Sa binagoongang Pilipinas. Ang mga contractors po nila. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, Tama. pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Tama. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Yan po, mga tambay. Pero pagdating po kay garbage in, garbage out, wala pong kinukurap ang Pangulo. Pero ayon naman po dito sa mga diskaya, kauna-unahan pong nagkakapera ay yung pinaka nagpapatakbo ng gobyerno. Yung pinaka mataas, magmula sa taas ay nakikinabang po sa pera na kinukurakot po nila umano. Mga kababayan, hiyang-hiya naman po tayo sa kay Yusek para po batikusin niya ang Vice President na yung sinasabing ng Vice President na unstable ang administrasyon ng Pangulo. Talaga naman sa dami ng nakita po natin na anomalya, ang hindi lang po nakakita ng mga anomalya ay yung tinatawag po ng garbage in, garbage out. Dahil pati po mismo kasi yung kanyang opisina na PCO ay meron din pong corruption. Napakarami din daw po talamak ang corruption diyan. Ayon po doon sa umalis na anchor na si Mike Abe. Si Mike Abe po ang nagpaputok ng grabe po katimawa at katalamak ang corruption din daw po diyan sa PCO. Na diyan po nagtatrabaho ang isang Yusek ng PCO. Mga kababayan. Hindi ba natin nakikita, mga tama, yung ginawang paglipat ng 89 billion? Na mismo ang Pangulo ang pumuputok dyan, na siya ang nag-utos. Ayon po sa dating sekretary ng PhilHealth, mga tambay, hindi po ba? Si Ledesma Jr. O I think DOH. Hindi po ba? At yung ginawa po nilang ginto, hindi po ba alam ng taong bayan yan? Nasaan na yung pinagbilan ng ginto? Hindi po ba? At yung pumuputok pa rin po na hanggang ngayon, 3 taon na, wala na tayong balita sa Maharlika Investment Fund. Ano na kaya nangyari dyan? At syempre, yung mga paglipat ng pera galing po sa PDIC, GSIS, SSS,
at marami pang iba. Hindi po ba? At pumuputok din po ang issue kung magkano ang binayad po na administrasyon sa ICC. Meron pong issue rin ng pera yan. Magkano rin daw ang natanggap ng pera binigay sa ICC para kunin at para tanggapin si dating Pangulong Duterte. Issue po yan. Lalabas po lahat yan. Yang mga pinagtatakpan po ng Malacanang na issue ng korupsyon, lalabas po sa pagdating ng tamang panahon po yan. May tamang panahon po yan. Pati ang korupsyon ng PCO. Lalabas po lahat yan. Ma-audit po lahat yan. Napakadali pong i-audit yan. Lalo-lalo po kung bago na pong administrasyon. Hahanapin lang po yan. Ano ang maipapakita nila sa inutang po nila na mahigit na po ang utang po natin lumobo na. At hindi na po bababa ang inutang po nila sa 5 bilyon o 5 trilyon. Mahigit 5 trilyon na po ang inutang nila sa loob lang po ng magtatatlong taon. At lolobo pa po ito ng lolobo ang inutang nila dahil po magbabudget na naman po para sa isusunod na taon. Uutang na naman po sila. Bakit po mangungutang? Dahil lahat po ng proyekto na ginamitan po nila ng utang ay wala pong nangyari. Katulad po ng flood control na sinasabi nilang 5,500 na natapos na raw po ni BBM. Mga kababayan, yan po ba sasabihin na stable ang bansa sa lahat ng bagay? Mangungutang na naman sila dahil gagawa na naman sila ng flood control. Dahil binabaha ang buong bansa. Dahil sa katarantaduhan at kapalpakan at pagnanakaw ng mga politiko magmula sa itaas. Karamihan pa'y ghost project. At pilit naman po inililihis ito ng Malacanang dahil napakahusay daw po ng presidente. Napakahusay maghugas. Napakalinis dahil hugas ng kamay. Hugas lagi ng hugas ng kamay. Parang si Pilato. Laging naguhugas ng kamay. Pero siya ang commander-in-chief. Siya ang may accountability sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Pero napakahusay maghugas ng kamay. Nakita nyo po, kailanman po ay hindi magsasabi na kasinungalingan ng Vice President. Dahil nasaksihan niya lahat. Meron siyang mga ebidensya. Katulad ng ginawa sa DepEd, nung panahon siya'y sekretary, alam niya lahat ang ginawang anomalya ng administrasyon pagdating sa pera. Hindi po ba? Kaya lang po, nagkaroon lang po tayo ng USEC sa kasaysayan po ng binagoong Pilipinas. Nasanay pong magsinungaling umano. Pangkaraniwan na po sa kanya ang pagsisinungaling yata. Ganyan po yata kakapal ang muka ng USEC na ito. Ordinaryo na lang po sa buhay niya ang pagsisinungaling sa taong bayan umano. Ibang klase po. Hindi po tanga at bobo ang mga Pilipino. Kayo na lang po ang nagpapakatanga at nagpapakabobo dahil sa dami ng pakinabang na nakukuha nyo sa taong bayan. Hindi ba, Yusek? Kaya ka nagiging tangat bobo dahil umano sa pakinabang na nakukuha mo sa Pilipino? Hindi po ba? Sanay na sanay kayong magsinungaling umano at ibinibintang nyo sa Vice President. Hindi ba? Kaya mga kabayan, alam po natin, sila na lang po. Dahil nga po, sinasabi rin naman kasi na isang congressman. Kaya ganyan po silang mag-divert. Dahil yung mga ginagawa nilang pagnanakaw, kailangan po nila i-divert at ibintang ito sa iba. Pero sila ang nakikinabang at sila nagnanakaw. Dahil nga po, nagparami na attack dog na babatikos at magpapabango naman sa kanila sa media at sa social media. Ayon na rin po yan sa isang congressman na natuklasan niya na binabayaran daw po ito ng PCO. Mga kababayan, si Congressman Marcoleta po ang nagbunyag niyan. Napakarami daw pong binabayaran para lang bumango ang administrasyon kahit ito'y bulok na at nangangamoy na sa baho ang mga pinagagawa sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Jose Castro. Darating ang tamang panahon na lahat ng sinasabi mong kasinungalingan at sanay na sanay ka naman dyan umano, ay babalik lahat yan sa pagmumukha mo. Lalong-lalo na pag ang Vice President ng Pangulo. Napakadali pong i-audit yan. Yung inutang po nila na hindi na bababa sa 5 trillion,
Madali pong i-audit yan. Nasaan ang pera at ano ang pinaggamitan yan? At natapos ba? Malinis ba ang proyekto? Walang ghost project? Hindi po ba? Napakalaking pera po yan. Mahigit 5 trillion na po pataas ang inutang nila. At puwera po yung pera pa ng mga nagbubuwis. Buwis ng taong bayan at buwis ng mga negosyante sa ating bansa at buwis ng mga banyaga na nangangapital sa ating bansa. Lahat po yan ay may buwis. Hindi po ba? Pati ang pumapasok sa custom, may buwis po yan. Saan po nila ginamit ang mga pera? At napakadali pong hanapin yan, mga kababayan. Unang-una, pabubuksan lang ng Vice President ang mga libro ng mga politiko na napakatagal na panahon na ito'y sarado. Hindi po ba? At napakasarap din buksan ang libro ng Pangulo na gumagamit ng pondo ng hindi bababa sa 27.3 billion sa loob ng isang taon at humahawak ng 4.5 billion na intelligent at confidential fund. Ibang klase po. At billion din po ang kanyang travel fund, mga kababayan. Kaya lahat naman po yan ay may katapusan. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ng USEC na sinungaling ang ating Vice President, na unstable ang bansa at ang administrasyon ng Pangulo, katarantaduhan po yan. Hindi po yan stable. Unstable po talaga yan. Tama po ang sinabi ng Vice President. Tama na unstable po ang administrasyon po ng Pangulo. Napilit pong tinutwist at pinasisinungalingan na maayos at stable ang administrasyon po ni Pangulong Marcos. Mga kababayan, saan ka nakakita ang stable ng bansa? Laganap po ang korupsyon. Laganap na naman po ang mga gumagamit ng pulburon. Mga kriminal, mga makakaliwang grupo ay lumalakas na naman. Nahandyan na naman po ang mga pulburon lord, ang mga smuggler. Mga kababayan, bagsak na ekonomiya. Nagtataas ang mga bilihin. Hirap na hirap sa mga bayarin ng mga Pilipino. Tayo hirap na hirap. Dahil sa napakamamahal na bayarin natin. Tapos sasabihin mo, stable lang bansa. Ang administrasyon ay maayos ang pagpapalakad sa gobyerno. Katarantaduhan. Sanay na sanay kayong magsinungaling. Mahinayo pa kayo. Mga hindot kayo. May araw din kayo. Hindi naman kayo forever na kami ay tatanggap na habang buhay ay puro kasinungalingan ang maririnig namin sa gobyerno. Darating din po ang panahon, katulad po na nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte, naging maayos ang bansa at walang ganitong issue ng isang damukal na korupsyon at may pulburon pa magmula sa Malacanang. At dun po sa Amerika ay may issue rin po na pulburon ang First Lady. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At syempre po yung dasal po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal, mga kababayan. At ganun din po mga kababayan, tayo po ay magdasal at manalangin na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Konting tiis lang po. Tiis lang po. May pag-asa pa po makabangon ang ating bansa. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.